Hindi ka nakakatulog kagabi, ah. Kami din ni Pastor Banghan, hindi nakakatulog. Si Pastor Oliver, ang sarap ng tulog niyan. Nakapag-preach na eh. Grabe. Ano bang meron sa pulpitong ito? Nakaka-nervous ang lugar na to. Yung sinasabi po ni Pastor Ramil, na kapag inimbay niyo po sila, walang love key, pakakainin lang. Pag-isipan niyo pong mabuti yan. Baka ma-realize niyo, sabihin niyo, lalagbi pa na lang namin kayo, wag lang pakainin. Ang mga bama kasi, mahilig kaming kumain ng konti lang. By the way, good morning po. Pasensya ho kayo kung ako'y medyo makapagsalita ng malalim na Tagalog dahil ako ay, bagamat ako ay half-breed lang ng Batanggenyo, I really enjoy the culture of Batangas. By the way, kami po mga Batangas ay kilala sa matatapang daw po kami. Kami daw po ay lagi may dalang balisong. So, ibig sabihin po niya, pag nag-preach po ako at kayo tinamaan, huwag kayong aalma sa amin. Pastor Arnel, dala mo ba ang balisong mo? Yan o, puro Batanggenyo yan. Ito ho ang balisong namin. Okay? At tinitiyak ho namin sa inyo matalas po ito. Okay? Pastor Ramil, salamat ha. Salamat po ulit siya po ang aming pastor dito sa Loloma. Kinikilala po namin siya ang aming pastor. Amen? Salamat sa Panginoon sa privilege to preach the Word of God. Please open your Bible on John chapter 15. And ako ay forerunner lang po ng dalawang speaker this morning, ni Pastor Banghan and Pastor Byers. I'm just their forerunners, kaya I would not take much of their time. John chapter 15, let's stand up and read verse 1 only. Alam niyo na naman ho ang laman ng mga verses na to. Okay? So let's just read John 15 verse 1 all together now. I am the true vine, and my Father is the husbandman. I am the true vine. So it was uttered by the Lord Himself. This morning, let's study about Jesus Christ, the true vine of missions. Our Father in heaven, thank you for sending your only begotten Son, who died for us and shed his precious blood and was buried. But on the third day, the grave could not hold him. He rose from the grave to prove to the whole world that he is the Messiah, the one and only that can redeem our souls. I pray that the name of your Son, Jesus Christ, be magnified in this study, and the power of the Holy Spirit would manifest today. Bless every preacher for the whole day and the whole conference. In Jesus' name we pray. Amen. So maliwanag naman, si Kristo, inihalintulad niya ang kanyang sarili sa ubas. Ubas yung puno ng ubas. Ang tawag po kasi dyan, vine, hindi tree. So ang ubasan, tinatawag pong vineyard. Ang kanyang ama, inihalintulad niya sa may-ari ng ubasan. So si Kristo, by illustration, upang ipaunawa sa atin ang pinakamalagang bagay at ito ay na tayo ay magamit para maging mabunga sa larangan na misyon, binibigyan niya tayo ng ilustrasyon upang higit nating maintindihan na ang ama talaga ang may-ari ng ubasan. Siya ang farmer. At ang kanyang anak ay inihalintulad sa isang matured na sanga na itinanim sa lupa at mula doon ay tumubo pa maraming sanga hanggang magkaroon ng vineyard na namumunga. So dito makita natin talaga ang true vine ay si Jesucristo. Anong ibig sabihin po nito? I'll proceed immediately. Number 1, Jesus is the spearhead of missions. Pag sinabi pong spearhead, ito po yung ulo ng palaso. Okay? Pag may tinatarget po, ang unang tumatama sa target, yung spearhead. Hindi po yung tangkay. Sa makatuwid, kung si Kristo ang spearhead ng mission, ang ibig sabihin niyan, siya nagsimula nito. So letter A, He started the mission. Pag binalikan nyo ang Genesis chapter 3 verse 15,
dito ang mission ipinrophesy, inihula, sinabing mangyayari. Kanino ito sinabi? Sinabi po ito mismo ng Panginoon doon po kay Satanas. Sinabi niya, may manganganak na babae. And I believe that's not the Lady Mary. That's the nation of Israel. Okay? At ipanganganak ang Messiah, you will bruise his heel, pero sabi niya, dudurugin niya ang iyong ulo. So ang mission ay na-prophesied na in Genesis 3:15. Sa Genesis 3:21, ito naman ay ipinotrade, i-demonstrate ng Panginoon kung saan ang Panginoon kumuha ng tupa, pinatay ang tupa, tapos binalatan. Of course, pag binalatan, titigis na ang dugo niyan. Tapos yung balat, idinamit sa hubad na katawan ni Adan at ni Eva para ipakita na ang fig leaves na inyong inimbentong paraan para takpan ninyong kasalanan ay hindi permanent. It will wither, it will be gone away soon. Kasi ang dahon natutuyo at marupok at madudurog. Pero ang balat ng tupa is a leathered garment, lasting. So sa Genesis 3:21, ang mission, i-demonstrate ni Lord. Ipinrophesy ang pagdating ng misyonero, that is none other than Jesus Christ. Then chapter 3, it was portrayed. But in the gospel, of course, especially in John chapter 1, okay, and verse 1 to 14, yung misyonero at ang mission was performed. So mission was already prophesied, it was portrayed, then it was performed by who? By the Lord himself. He became flesh, and one day on a proper time, according to the prophecy, he was hung on the cross to pay the penalty of our sins. He shed his precious blood, which he alone had, because our blood are sinful. Bakit si Kristo lang mayroong precious blood, sinless blood? Siya lang po kasi ang pinanganak na walang tatay na tao. Ang tatay niyo pa kasi yung nasa langit. So tayo po may tatay na tao, kaya ang ating dugo marumi. So ang tatay niyo ba'y tao? So marumi ang dugo natin, kaya hindi pwede yung dugo natin panlinis. Yung namang iba, ang tatay nila, unggoy. O lalong marumi ang dugo nila. Diba? Ang Panginoon lang ang ipinanganak na walang tatay na tao, kaya ang dugong meron siya ay kakaiba. So it was performed. And in John 19, Luke 23, and 24, it was even testified by the angel, why you here in the cemetery? Who you are looking for? Jesus is not here. He is risen. Are you with me? So ang mission po na perform na. It was started by the Lord himself. Pag ako ba ay nagsimulang gumawa ng bahay, ilagay ko ang mga poste. Ilagay ko ang pundasyon. At habang nabubuo ang bahay, ano kayo sa palagay nyo? Kanino ang bahay na ito? Malamang akin. Kung kayo magpasimula ng isang korporasyon o organisasyon, ano kayo sa palagay nyo? Sinong may-ari nito? Malamang ako rin. Ang ibig lang sabihin nito, kung si Kristo nagsimula ng misyon, hindi ho ito atin. Ito ho'y Kanya. Kaya huwag niyong aakuin our mission. No, it is the Lord's mission. He is the spirit of mission. He started it, He owned it, and He still owned it. It's never ours. Ano pa ho? Sabi po ng Philippians chapter 1, verse 3 and 6, if you would open on that passage, maliliwanag ko ang mga Biblia na ating babasahin. Madadaling unawain. Sabi po ng verse 3 to 6 ng Philippians 1, sumulat si Pablo sa mananampalataya sa Pilipos, at sinasabi niyang, I thank my God upon every remembrance of you. Nakakatuwa ng isang apostol, kapag naalala ang mga taga-Pilipos, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ba naman, ang church nito, napaka-mission-minded na simbahan. Diba? Sana pag naalala ng Panginoon ang simbahan nyo, sana nagpapasalamat ang Panginoon na nandyan kayo. Diba? Sana pag naalala ng mga tao ang simbahan nyo, nagte-thank you sila kay Lord.
Huwag sana pag naalala ang simbahan nyo, sabihin ng nakakaalala, Lord, ano ba naman simbahan ito? Diba? Sana pag naaalala ng iba tayo, nagpapasalamat ang mga taong ito sa Panginoon dahil sa buhay natin. Ang Pilipos ay isang simbahang napakaliit kagaya po ng aming simbahan. Huwag niyo pong pag-aakala na bagamat maganda po ang aking long sleeve, ako po'y mayaman. Marami po ang nag-akala niyan. Akala nila mayaman. Di po. Kami lang po ay mayabang. Okay? Sabi ko sa Batangas, ang aming filosofiya, di ba, Daniel? Maubusan na ng yaman, wag lang ng yabang. Pero yun is sa mga unbeliever. Kaya ang Kristiyano hindi dapat mayabang. Amen? So ang sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako mga taga-Pilipos tuwing maalala ko yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit ba naman? Sa dami ng simbahan ng kanilang panahon, ito lang ang simbahang nakaalala. Isang maliit na simbahan. Nakakatuwa itong istorya ng Biblia. Hindi sinasantabi ang maliliit na simbahan kagaya namin. Kaya dito po sa Bama, walang malaking simbahan. Building meron, pero simbahan walang malaki. Sabi niya, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Ba? Pinagpipray pa niya mga taga-Pilipay. Tapos sabi niya, for your fellowship. The word fellowship came from the Greek word, you know it, koinonia. Ang ibig sabihin ng koinonia, participation, hindi ownership. Koinonia simply means to partake. Sa makatuwid, ang taga-Pilipos, nagpartake lang sa ginawa at ginagawa ng Panginoon. Ang sasabi niya, for your fellowship in the gospel from the first day until now, until the day he was writing this book. Being confident of this very thing, that he, Jesus, which had begun a good work in you, and what is that good work? Saving their soul and using them for the Lord's glory, especially in mission. That's the good work that the Lord has begun in the life of the Philippian believers. And the same good work God has done for all of us. He had begun the good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Napansin niyo ba? Yung nagsimula ng mission, sinabi niya, siya din ang magpe-perform until His coming. Ibig sabihin, siya po ang nagsusustain ng mission. So Jesus Christ, being the Spirit of mission, He started the missions, and He is the one sustaining the mission. He started the mission, He finished it, passed it on to us, and now He is sustaining us. Kaya nakakatuwa na ang sustenance talaga natin galing sa langit. Okay? Ang nagsusustain sa atin, ang tutulong sa atin, na matapos ang mission niya, siya rin na tumawag sa atin. Kaya sa mga missionaryong narito, lalo yung magsisimula pa lang, di ba? Yung Team Peru. Ang biro ko sa kanila, punta ka ng Peru, pero wala mo kang pera. Pero punta pa rin kayo sa Peru. Amen? Are you with me? Bakit? May magsusustain sa Team Peru. May magsusustain sa Team Rome and Team Europe. Kaya pagpunta ko ng Israel, alam ko may magsusustain sa akin doon. Amen? So, nakita natin He sustains the mission. And then in John chapter 12, if you would go back to that passage, si Kristo ulit na nagsabi dito sa John chapter 12, verse 24 to 25, referring to Himself. Gusto ko kasi yung mga passage na ang pinatutungkulan ay si Kristo. Okay? Marami kasi akong matututunan dyan. So sabi niya sa John chapter 12, verse 24 to 25, verily, verily, I say unto you, verily, verily, pag sa Hebrew po yan, ibig sabihin makinig kayo, sasabihin ko totoo. Okay, I say unto you, except a corn of wheat, butil of wheat, fall into the ground and die, it abideth alone. Yung butil ng trigo, malibang ito ay mahulog sa lupa, mabaon at mamatay,
it abideth alone, mananatiling isang butil. But if it die, at siyempre, ito ay nalagay sa lupa at nalibing, naibaon, it bringeth forth much fruit. Ang verse 24 po ay patungkol kay Kristo. Inihahalin tulad niya ang sariling niya sa isang butil ng trigo nang siya ay mamatay at ilibing sa lupa, hindi na siya mananatiling nag-iisang nagmimisyon. Hello? Are you with me? Kaya ang sabi niya sa mga disipulo niya, he that loveth his life shall lose it. And he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Napakaliwanag, hindi lang si Kristo nag-start ng mission, hindi lang siya ang nagsusustain ng mission, siya din ho ang buto at binhi ng mission. Jesus is the precious seed of missions. He is the corn of wheat who died and was buried for our redemption. And for missions to continue and bearing much fruit, we, His followers, ought also to be willing to lose our life for the sake of missions. Nauna na ho yung unang butil, namatay na, nalibing na. At mula sa kanyang buhay ay nagsimula ang isang baptistang iglesia sa Jerusalem. Kaya ang tunay na iglesia ni Kristo, galing hong Jerusalem yan. Hindi ho galing dito sa Maynila. Ang tunay na iglesia ni Kristo, ang founder, Diyos, hindi tao. Okay? Ang tunay na Baptist Church o iglesia ni Kristo, ang Kristo nila, Diyos. Yung iglesia kasi dito, ang Kristo, tao lang eh. Bahala sila sa buhay nila. Okay? Makinig yung mga kapatid. Si Kristo namatay para sa atin. Kaya hindi siya nanatiling nag-iisa. Nagsimula ang maraming iglesia. Diba? Pero dapat tayo maging kagaya niya. Maging willing din tayong ibigay ang buhay natin para sa Kanya. Kasi kung tayo'y matatakot ibigay ang buhay natin sa Kanya, mananatili tayo nag-iisa. Could you imagine in 1999 nang ako'y nasa Israel? Kaganda naman ng buhay ko doon. Sarap kaya ng shawarma doon. Falafel. Naku, grabe. Sarap ng pagkain sa Israel. Namimiss ko ang buhay sa Israel. I was there since 1993. And God gave me the opportunity to serve the Lord in a Southern Baptist Church, which is a good Baptist church. Masabihin ko sa inyo, pag ang Southern Baptist matino, na mga pastor, mga old-fashioned pastors, okay yan. Diba? Grabe ang dress code doon. Grabe ang feeling mo talaga nasa simbahan kapag naroon. So I was given the opportunity to teach Shabbat school sa mga singles. I was single that time. Then eventually, to cut the little story shorter, hanggang sa 1999, as I served the Lord in that Baptist church and I still working as an OFW sa isang dental clinic as an assistant ng aking boss. I was earning money, but 1999, I can't help it anymore. Nasa kitchen ako ng boss ko. Nagbabasa ako ng Bible, di ba? Kaya maganda yan nagbabasa ng Bible eh. Di ba? Nakakausap ni Lord. Pag ginabasa nyo, laging puro Facebook, malamang si Satanas ang nakakausap nyo. Okay? Pag nagbasa ka ng Bible, sabi sa akin ni Kristo, Acts 23:11, be of good cheer, Paul. Ba, natingnan ko, parang hindi Paul ang pangalan. Be of good cheer, Louis. Kung paano nag-testify ka sa akin sa Jerusalem, magte-testify ka rin sa akin sa Rome. Ba, pupunta ako ng Rome? Hindi. Si Paul kasi Roman citizen. So I saw it as if it was me. Huwag kang matakot, Louie. Kung paanong ikaw ay nag-serve sa akin, nag-testify about me here in Israel, magte-testify ka naman ngayon sa iyong home of citizenship. That's the Philippines. Kaya may calling verse ako. Kaya dapat ang mga lingkod ni Kristo may calling verse. Huwag yung napatingala ka lang sa langit, nakakita ka ng, di ba? JPC. Go preach Christ daw eh. Di ba? Hindi pala, go plant kamote pala yun. Di ba? So, wag sa langit. Binigay ng Bible. Dito mo na ang tingin. Amen? Kasi pag tumingin ka sa Bible, makikita mo ang sinasabi ng tagalangit. So, 1999, sabi ko, Lord, sige. Grabe.
Iiwanan ko yung buhay ko doon. Sarap ng buhay ko, kumikita ako ng dulyan. Grabe, mga sapatos na mamahalin, sarap ng pagkain, binata. Pag-uwi ko, di ko alam ang gagawin ko. So salamat sa Panginoon. Noong March 31, sumakay ako ng El Al, ang pinakamahigpit na aeroplano sa buong mundo. Okay? Yan po ang airline ng Israel. April 1, dumating ako sa Pilipinas ko. Rock and roll ang mga buhay ko. Up and downs. Pero pag tinawag ka pala talaga, iingatan ka ni Lord. Diba? So, 2004, I got ordained, was sent to Padre Garcia, Batangas with no one with me but my wife, our King James Bible, and our dog. Had no contact, walang kilala, pero ngayon meron na po tayong maliit na simbahan doon. Bakit? Kasi yung corn of wheat like me and the Lord, willing to lose life for the Lord. Nagsisimula ho ang pagyabong at pagtubo ng gawa ni Kristo sa tuwing may isang kaluluwa, isa lang, na willing i-give up ang buhay nila para kay Kristo. Kaya sabi ko nga kay Lord ngayon po, sabi ko, it had been coming to for many years already, at least 7 years or more. Sabi ko, Lord, matapos ko lang mission ko sa Rome ko, matapos ko lang mission ko sa Pilipinas, kung gusto mo akong balik sa Israel, babalik ako. Kaya nagpuputo ka ng missile. Grabe, parang nagdadalawang isip ako Pero sabi ko nga, ano bang pagkakaiba nung umalis ako doon, hindi ko alam kung ako'y mabubuhay sa Pilipinas, anong pagkakaiba nung babalik ako doon, hindi ko rin alam kung mabubuhay ako. Parehas lang. Parehas lang yun. Diba? Kung sa Pilipinas mamatay sa gutom, mamatay doon sa missile, parehas lang, patay din. O at least namamatay para kay Kristo. Pag-pray niyo kami pag-pray niyo kami. Ito ay prayer request ko. Sana mag-grow ang burden. Sana ma-confirm ang calling. Okay? So, si Kristo ang corn of wheat. Tayo ang kanyang duplicate. Kaya ang tawag sa atin, disciple. Are you with me? So para ang misyon ay lalong yumabong, let us all be willing to lose our life for mission. And how we do that? By surrendering our life to mission. How do we do that? By our full and sacrificial commitments to support missionaries. Ang simbahan po namin maliit. Nagmi-missions conference kami, hindi ka maniniwala. Tumutulo ang aming bubong. For at least 13 years, ang aming pong bubong palipat-lipat. Kasi lilipat kami, gigibain, lalagay dito, ibabalik. Lalagay na ng bulkasil. So there was a missions conference, I think it's 2023. Grabe, yung pulpito, binubuhat. Kasi tumutulo po kasi ang aming bubong. So yung preacher, bubuhatin dito. Tutulo ulit. Dito, tutulo ulit. Sabi ko, Pastor, dyan na lang. Kasi katsa ka pumunta, tutulo yan. Kasi daming butas. Parang ganyan lang ba? Pero kahit ganyan yung simbahan yun, nagsusupport yun sa misyonero. Hindi man ako kasing laki na isusupport ng simbahan nyo, pero nagsusupport. Kami nasa building project. Bago kami magsimula ng building project, sabi ko sa church, sabi ko ganito, simple lang, patakaran sa building project natin. Tiyakin natin ang ating faith promise mission giving, hindi bababa. Oras na bumaba ng 1 buwan, 2 buwan, hindi abot ng 3 buwan, walang building project. And I did that. So I challenge the people, keep giving your faith promise sa misyon. Hindi natin gagamitin niya sa building. Amen? Hindi pambibili ng sapatos ng anak ng pastor yan. Amen? Amen? Bakit? Meron ganun okay? Makinig ang mabuti. 13 years. Nasa tumutulo kaming bubong. Huwag niyo sanang mamasamayin na sinasabi ni Pastor Ramil Ulalia. Kasi hindi niyo alam kung saan nagmumula. Meron siyang pinaghuhugutan. Isa ko doon. Pasensya kayo passionate ho magsalita yan Diba? Huwag niyo siya ikumpara kahit kaninong pastor. Iba ho siya.
At siya ang pastor ngayon ng Loma. Mga missionary, wag sabi, bakit si Pastor Olali ganun? But si Pastor na hindi naman ganun eh. Iba nga yan eh. Spellingin mo lang ang pangalan, magkaiba na eh. Makinig kayo. Alam ni Lord ang ginagawa niya sa atin. Mga nangyayari, gusto ni Lord mangyari. Mga narinig natin, gusto ni Lord marinig natin. Diba? Yung church ho na yun, sa amin sa Padre Garcia, hanggang ngayon nagsusupport sa mission. Building project. 1 year, I think 2020. Nagsimula kami building project ng 2021. Yung papalabas pa lang sa pandemic, yung mga checkpoints pa. Oh. Kaya doon sa amin, habang may mga checkpoints pa, nagtaka yung mga kapitbahay namin. May mga nagdi-deliver ng mga truck doon sa aming likuran. Ay bawal. Tapos narinig nila, nagko-construct kami. Hanggang ngayon po, constructing pa rin ho kami. Okay, ang magkakaiba na lang ho ngayon, wala nang tumutulong bubong sa amin kasi concrete second floor slab na. Pero alam nyo, pagsasabihin namin sa inyo, kung yung mission money namin, lalagay namin sa building, last year pa lang ho, tapos na. Pero ngayon, nangangalahati pa lang kami, friend. Baka naman gusto mo kami bigyan ng pera ngayon. Sabi mo, pag nag-stay hanggang ngayon, malaki, di ba? Kaya hindi ako umuwi kahapon eh. Kasi mag-preach pa ako. Come on. Ang sasama ng isip ng mga tao na to. Di ba? Kayo talaga, sasama ng isip nyo. Oh. Hindi actually kami yon. Oh, hindi rin ikaw yung katabi mo. Okay? So ganito, kidding aside. Willing ba kayong isurrender ang buhay niyo sa mission? Mission local. Mission pa rin yan. Kaya sabi, local lang. Ano kami? Local lang? Diba? Foreign, wherever. If the Lord is calling you tonight or today, this morning, okay, mga kabataan, ang ganda lalaki nyo. Bibigay nyo lang kung kaninong babae. Bigay nyo kay Kristo. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, sayang ganda lalaki ko kung bibigay ko lang kay Michelle. Kaya sabi ko, bigay ko muna kay Kristo bago kay Michelle. Amen. Oh, kaya alam niya, mas una kong love si Kristo. Oh, pero parang minsan mas takot na ako sa kanya. Okay. Joke yun ha, joke yun ha. Wag joke, erase. Wag ilagay sa Chronicles. So, tanong, nagsasakripisyo na ba talaga tayo? Simple lang, pag di masakit, hindi sakripisyo. Pag nagbibigay kayo ng hindi nasasaktan ng simbahan nyo, huwag nyo sabihin sakripisyo. Tumakbo ka ng 5 dipa, sakripisyo. Tumakbo ka ng 50 kilometro, malamang sakripisyo. Pawisan ka na dyan eh. Hindi pinag-uusapan ng laki ng amount. Ang pinag-uusapan, pag ba sumuport ka sa misyon, nasasaktan ka. Kaya ang turo dito sa atin sa Bama, di ba? Give, even if it hurts. Give, until it hurts no more. Bakit? Nasanay ka na eh. So si Kristo ang spearhead, amen? Siya ang may-ari at nagpasimula. Siya ang magsusustain at kaganya bilang binhi ng misyon, tayo din ay maging willing to give and lose our life for missions. Amen? Number 2, Jesus is the source of missions. Siya ang vine. Tayo ay branches. Are you with me? Pag sinabing source, siya ang sustainer. Siya ang source of our needs and supplies for missions. Kaya kahit nung first year mission pa lang kami, nagsusupport na kami sa mission. By the way, hindi pa ako pastor. Nagkaroon kami ng grupo doon sa Israel, tinatawag na Pirmis. Ibig sabihin ng Pirmis, Pinoy Ravens Ministry in Israel. Kaya yung mga Ilonggas, love ko kayo. Kasi mga Bisaya ang kasama ko sa Israel. Yung Bible study namin, finorm namin para matuto ng Bible. Okay? Pag nag-Bible study kami, may exam pa kami. Nasurpresa kami ng Pastor American. Kasi linggo ho kami nag-Bible study. Kasi ang worship day po sa Israel, Sabado. Kaya doon kami po, 7-Day Baptist Church. Okay? Oh, joke ulit yon. Pero kaming tanging Pilipino bumabalik sa church to have a Bible study. Sinurpresa kami ng pastor namin. Tapos nakita niya, Manuel, what are you doing? Sabi ko, we are having an exam. For what? About our Bible study.
Grabe niya. Tagalog lang, hirap mag-English eh. Grabe pala kayo. So, nakakatuwa ho. So, nag-Bible study kami. Nakakatuwa ang Panginoon. Ang gawain po doon, lumago ng lumago. Ang Panginoon po, ang tunay na pagmumulan ng ating paglago. Tayo po'y mga sanga lang. Hindi tayo ang magpapabunga. Hindi tayo ang pagmumula ng supply. Dadaan lang sa sanga. Amen? So Jesus is the source of missions. Because He is the source of missions, ang liwanag naman, if you would read verse 4 to 5, sabi niya, abide in me and I in you. Abide with the vine and I in you. As the branch, we being the branch cannot bear fruit of itself. Christians, churches, individual Christians cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, Jesus Christ. No more can ye except ye abide in the vine in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth not in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without him, the vine, he can do nothing. Jesus is the source of mission. He is the sustainer and source of our needs and supplies for mission. So, nakita niyo ba yan? Anong ibig sabihin yan? Ano dapat ang response natin? Simple lang. A, stay connected with Him. Binilang ko hanggang verse 10. Until verse 10, at least 9 times sinabi yung abide. Abide. Bakit? Ibig sabihin, stay connected with me. Just keep being connected with me. Jesus is our best and greatest connection. Pa-connect pa tayo kung kanino eh. Eh, si Kristo na ang nasa atin. Jesus is our best and greatest connection in missions. Don't be afraid to lose connections from people that do not love missions. May mga bagay na pinagagawa si Kristong hindi pwedeng kasali ang iba. Naalala niyo sa panahon ni Ezra, nagbibuild sila ng temple, sinala sina Zerubbabel. Sabi, the enemies of Judah came to them. Sabi, uy, nagbibuild na pala ka ng temple, we want to help. Ano sabi ni Ezra? No way. Di namin kailangan ng tulong nyo. Kasi sa panahon pala ng Cyrus, sa 2 Chronicles 36, niliwanag na, if there be any man who sees God is with him. Yung magbibuild ng temple, yung mga taong ang Diyos ay sumasa kanila. Yung mga tao na gustong tumulong na hindi naman sumasa kanila ang Diyos, sabi niya, stay away with us. Stay away from us. We don't need your help. Make sure you are connected to Christ. And please don't be afraid to lose connections from people that do not really love missions. Tiyakin nyo ang source ng inyong provisions galing sa vine kay Kristo. 2004, 2005, first year namin na sa Mission Church, dinatahan ako na ang kaibigang Australiano. Bilisan ko lang. Daming offer. Instant 25,000. Another 10,000 on top of my support. Dadalhin niya ako sa Australia. Blah, blah, blah. Daming kwento. Diba? Sabi ko, okay ito ah. Hindi ko na kwento ibang istorya kasi mahaba. Kada story shorter, nakita ko, grabe, wala. Parang wala itong Kristong kasama ko nitong kaibigang Australia. Namit ko sa Israel eh. Sabi niya, pag nagpastor ka, susunod ako sa Pilipinas. Ikaw, bahala ka. Pinuntahan niya ako twice.
2005, second visit niya sa akin, doon na kami nag-uusap, bibili kita ng lupa, papagawa tayo ng building, at least 2,000 square meter na lupa, this on top of your support, existing support, 10,000. Pastor, kung natuloy na ako, pinakamaraming support sa Bama. Ako pinakamayaman. Ay, hindi niya alam, ako pinakamayabang. Kaya nang isang umaga, pinalayas ko siya sa aking bahay. Bay, sabi ba naman yung kapitbahay mo, ang aso, ang ingay, hindi ako makakatulog. Sabihan mo. Alisin niya aso niya. Sabi ko, naloloko ka ba? Hindi mo ba alam, director ng NBI yan? Tapos yung kapitbahay mo doon sa harapan, nagpapatay ng baboy. Bay, siyempre, maglilitsyon Sabi ko, I have no business with them but with the gospel. I don't care about their dogs. I don't care about their pigs. I care about their soul. Sabi ko, kinuha ko yung ATM. Ginanong ko ba naman? Sabi ko, here's the ATM. Get your money and get out of my house. Sabi, it's your money. No, it's your money. I don't need your money. I was really shouting. Oh, galit. Kinikurse ako. Sabi niya, ang pastor nito. Oh, bahala ka sa bahay mo. Millions. We're talking about millions way back in 2005. Let me tell you this. I have lost connection with him. But I kept the best connection I have. Since the day millions came to my life. Wala lang sa bulsa ko. Nasa gawain. Yan ang maganda di ba? Branch lang tayo Yung bunga, hindi pinananatili sa branch. Pinipitas binibigay. Kaya pag dumaan sa inyo ang mission money, huwag niyong ibulsa. Bigay niyo sa missionary. Amen? Abide. Stay connected with Him. Okay, letter B, stay committed to Him. Bakit po? Kasi dadating talaga ang panahon. There will be churches, there will be Christians, there will be members that will fail their commitments to missions. Diba? But stay committed to missions because it is not a commitment to men, but commitment to our Master. Stay committed. Diba? Nung simula, committed tayo. Nung tumagal, committed na Diba? Ba't kaya ganun? Doon na lang tayo sa English. Committed. Yan Huwag natin Tagalogin. Committed. Committed ang isip Diba? Let's stay committed to the Lord. Amen? Ang commitment ko talaga na kay Kristo Na kay Kristo talaga ang commitment ko. Kaya kahit iniiwanan ako ng mga miyembro namin, tuloy lang. Kasi ang commitment ko naman na kay Kristo Diba? Mamaya mag-usap tayo dyan, tingnan nyo. So stay committed to Him. Ang tanong ko sa inyo mga pastor, mga Christian members, missionaries, kanino ba kayo nag-commit? Sabi nyo, mag-mission ako sa Peru. Mag-mission ako sa Rome. Kanino ba kayo nag-commit? Sa pastor nyo? Diba kay Kristo? Diba? So, ang commitment natin na kay Kristo, na mag-commit ako kay Michelle, kahit ano mangyari, hindi ko iniiwanan yan. Pag iniwanan ko yan, lalo akong lagot. Di ba? Happy wife, happy life. Sa Bama ko kasi, mortal sin pagka hindi mo minahal ang iyong wife. O kaya maraming mga pastor's wife gusto na magpa-adapt sa Bama. Maraming Bama pastor gusto lumabas na ng Bama. Joke ulit dyan. Okay? Pasensya na ako yun. Masaya talaga kami sa Batangas Amen. Para makatikin mo kayo ng culture ng Batangas. But listen, kidding aside, let's stay committed to Christ. Alam niyo ibig sabihin ng commitment? Para lang mag-asawa. All the time ba kami ay okay ni Michelle? Ito lang yata ang missions conference, hindi kami nag-away. Alam niyo yung mag-asawa, alam niyo yan. Ang tampuhan, normal na. Diba? Pag nag-away ka ng misis ko, di kami nag-uusap. Oo. Tama yun, kasi lalong lalaki ang away Makinig kayo. Kahit nagkakaproblema sa asawa, iniiwan nyo. Kahit nakagawa ng kasalanan kay Michelle, pinaglalaba pa rin niya ako. Kahit nakagawa ka ng kasalanan niya, pinagluluto niya pa rin ako. Pero pag nagluto yan, bibigyan ko muna yung aso ko ng konti. Okay. Pwede. Nakaka-relate kayo, no? Hindi joke yun. Joke yun. Pero ito, kidding aside. Di ba kahit may problema, tutuloy ka pa rin? Mahal mo pa rin siya. Yun yung commitment.
Ang commitment sa mission ganun din. Kahit hindi na magandang sitwasyon sa simbahan, pagsusupport ka pa rin. May commitment ka kay Lord eh. Di ba? Alam niyo ba na COVID ako? Nang mamatay po ang aming mahal na Pastor Toquero, I really cried. Wala akong bamang hindi umiyak. Pastor Ramil cried a lot. I cried a lot. Siguro bumagsak yung immune system ko. I got infected with Delta variant. All 8 symptoms, I had it. Even yung LBM. Grabe. Ang hirap pala ng ganun. Pero kahit humisakit ako, for more than 1 month wala ako sa church, nagtitipon pa rin ho kami kahit may mga checkpoints. Tapos ang mission giving ho, tuloy. Tuloy ang mission giving. Kasi may commitment kami kay Lord eh. So stay committed, not committed. Sabi, verse 2b, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Kaya yung branch, yung simbahan na hindi nagbe-bear fruit sa mission, malamang isang araw matitake away kayo. Okay? Hindi ibig sabihin losing salvation. We're not talking about salvation here. John 15 is not about salvation. It's about fruitfulness. And that fruitfulness has something to do verily about missions. Being fruitful in missions. Ibig sabihin lang, di ba ang sanga, pag inalis mo sa vine, hindi na magbubunga. Kaya ang simbahan na hindi na nagsusupport sa mission, parang sanga puputulin ni Kristo, hindi dahil nawala ng kaligtasan, dahil hindi nawawala ang kaligtasan. Ibig sabihin lang, titigil ang fruitfulness nyo. Madadry ang simbahan nyo. Kaya kahit mag-preach yung pastor ng revival, wala ng revival. Kasi walang mission eh. Kaya kita yung mga simbahang magugulo na nagkaroon ng problema. Ano ang advice ng Pastor Toquero? Mag-mission program kayo. Mag-mission program. Na-revive. I did the same. May simbahan akong nakilala. Talaga, ang laki ng problema. Sabi ko doon sa pastor, alam mo, gawin natin, yung pinagawa ni Pastor Toquero, magpa-mission emphasis sa simbahan. Ginawa nila. Ngayon, ang ganda na ulit na simbahan. O turo ko kung nasaan. Nandito lang nakaupo sa isa bandarian. Diba? So sabi dito ng verse, let continue, and every branch that beareth fruit, yung nagsusupport sa mission, He purged it. Grabe, pinupurga. Mahirap to. The word purged means, yung bang puputulin yung mga unnecessary leaves, unnecessary na mga bahagi. Diba? Kasi minsan yung mga dahon, hindi naman talaga kailangan. Pag pinag-aralan niyo po ang vineyard, ang pagtatanim ng ubasan, hindi ho maganda pag maraming dahon. Kasi yung nutrients na nakukuha sa lupa ng vine, pupunta sa dahon. So para para mamunga ng marami, puputulan ng mga unnecessary branches, yung hindi nagbunga, tapos yung dahon puputulan, kaya dadami ang bunga. Diba? So ganun po yun. Ang simbahan, para lalo maging fruitful sa mission, ipupruno tayo ng maraming mga leaves. Kasi hindi ho beneficial ang leaves sa vine. Although nakakain po sa Israel ng dahon yan, pero talaga kinakain sa ubas, yung ubas, hindi yung dahon. Alam niyo ba na tayo inihalin tulad ng Panginoon, hindi po sa ornamental plant. Tayo inihalin tulad niya sa fruit-bearing trees. Naalala si Kristo nag-aalakad sa Jericho. Itinaon niya talagang hindi tag-igos. Matalino talaga doon si Kristo. Tinaon niya hindi tag-igos, sabi niya, nagugutom ako. Tapos tumingin siya sa puno ng igos. Hindi naman talaga tagbunga ng igos, tinapat niya lang para talagang walang bunga. Sabi niya, walang bunga, pero ang daming mga dahon. Diba, sinumpa ni Kristo yon. Same day, it withered. It dried up. Okay, you know why? Gustong ipakita ni Kristo, ang buhay ng Kristiyano, hindi ay kagaya ng isang fig tree. Ang fig tree, hindi ho siya ornamental tree. Siya ay fruit-bearing tree. Kaya kahit ang daming dahon niyan, kung wala namang bunga, wala yang silbi. Kaya yung simbahan, ang gaganda ng mga dekorasyon sa simbahan, di ba? Ang daming mga flags, may mga pamambapang naintindihan, di ba? Ang ganda ng piano. Tapos wala namang misyon. Nako, walang kwenta sa harapan ni Kristo. Are you with me? Hindi tayo mahilig sa dekorasyon ng spiritual life natin. Ang hinahanap ni Kristo sa atin, hindi ho dahon. Ang hinahanap niya, bunga. Ganon din sa ubas. Hindi niya tinitingnan kung gano'ng karami ang mga sanga. Hindi niya tinitingnan gano'ng karami ang dahon. Actually, nagbabawas pa siya ng sanga. Nagbabawas pa ng dahon kasi hindi nakapakipakinabang.
Pero yung mga sangang namumunga, siya pa niyang pinuputulan, binabawasan. And that it may bring forth more fruit. Tapatin ko po kayo, ang fully involved talaga sa mission, hindi po talaga madali. Dadating ang panahon, di ba? Alam ta makaka-relate ka. Dadating ang panahon, pag sinulit, nakita niyong giving ng Sunday, malaki ang mission giving. Tapos ang tithes parang nagpapamarehas lang. Nag-iisip ka tuloy, siguro member yung tithes nila, nilalagay nila sa mission. Ay, wag niyong gagawin yan. Naku, wag niyong gagawin members yan na ang tithes niyo ilalagay niyo sa mission. Kasi pag ginawa niyo, ibig sabihin, nanakawan niyo ang Diyos ng tithes, bibigay niyo sa misyonero. Naku, pag nakain ng misyonero yung ninakaw niyo, mag-LBM yan. Kaya mga missionary, pagka dumating ang support nyo at bumili kayo ng pagkain ng LBM, kayo malamang ipinadala sa inyo galing sa nakaw. Kaya doon sa amin, tama yon. Mag-tithes ka muna. Diba? Para ibuhos ang pagpapalang wala kang sukat kalagyan. Kaya makakapagbigay ka sa misyon. Pero itong totoo, pag nagmi-mission talaga ang simbahan, kat individual, di ba? So, yung tithes natin, tayo above 10 na tayo di ba? Hindi na ho kami 10. Natutunan si Pastor Toquero, hindi ho 10, hindi ho tither yan. Hindi ho 10 ang binibigay niya lang. Above 10 kami. Yeah. Pero kahit dagdagan mo yung tithes mo, gawin 15, gawin 20, mas malaki pa rin ang mission. Tapos yung mission binibigay natin, galing sa baon ng anak natin, galing sa allowance natin. Di ba? Grabe So, there will be time talaga. I have to be honest. Hindi ho talaga magiging parang, uy, ang sarap naman mag-mission. Ang sarap magbigay sa mission. Dadating talaga ang panahon, hindi ka mapalagay sa ginagawa mo sa mission. Parang nasasaktan ka. Parang ikaw lang ang nagtitiis, sila hindi. Pero ganun pa man, magmi-mission pa rin tayo. Magpapadala pa rin ng mission giving. Stay connected, stay committed, and stay comfortable with Him. Kasi there will be time in missions, we will experience many challenges, temptation. By the way, may temptation po, may tukso sa mission. Pag nakita niyo ang pera ng misyon, tapos nagpapabuilding ka, gusto mo ibili ng hollow blocks. Gusto mong tawagan yung hardware. Di ba? Pag may sakit yung, may member kang nabangga, tapos mamamatay na, kailangan ng 1,000,000, wala naman pera ang simbahan dahil tayo na may come in outline. Pasok labas ang general fund. Di ba ganon? Yan namang iba na simbahan, pasok pa ulit. Di ba? Ganun ang ginagawa ng iba. Pasok ba? Okay, nakakatakot yan. Di ba? Don't make our church den of thieves. Amen? Minsan matetem ko. Bigay ko na lang kaya ito sa kapatid ko na aksidente. Walang pera ang general fund Pero hindi May commitment tayo Bigay pa rin sa misyon. Stay comfortable. Kahit parang hindi ka na komportable, maging komportable ka pa rin. There will be temptation, may discomfort. There will be spiritual purging. Purging is not meant to harm us, but to make us more fruitful, that we may bring forth more fruit. Jesus is the source. Kahit di komportable, ibigay niyo pa rin ang commitment niyo sa mission. Bigay niyo pa rin. Kahit parang kailangan mo yon, pera, bigay mo pa rin sa mission. May kilala akong pastor, na sa laki ng pagmamahal niya sa mission, maliit na simbahan, nagpapagawa din sila ng building. Sabi niya, Panginoon, yung lahat ng honorarium ko sa simbahan, bumabalik na sa mission Ito ang case ng pastor na to. Lahat ng kanyang honorarium nang galing sa simbahan nila, siyempre magtatay siya doon, di 10%, 90% lang natitira. At least 85%, lahat yung pumupunta sa mission. Ang pastor na ito, sabi niya, Panginoon, nagpapabuilding kami.
Alam mo naman, lahat ng tinatangko sa simbahan, binabili kong ikapo, offering, tapos the remaining lahat sa mission ang pumupunta. So literally, ang pastor to, walang nakukuha kahit singkong duling doon sa simbahan. Diba? So ngayon, nagpapabuilding, Panginoon, magpapabuilding kami, wala naman akong pambigay sa building, saan ako kukuha? Buti kung lagi daw doon siya na-invite, bibihira namang ma-invite yung pastor. Ano, wala, desperado siguro yung pastor. Sabi daw niya, Panginoon, wala na akong bibigay ha. Bigyan mo na lang ako ng pambigay. So beginning that day, during prayer meeting, naglagay siya sa prayer request list. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng 50,000. Bibigay ko sa building. Inaanos ng deacon nila, pag-pray natin si pastor, humihingi siya ng 50,000 para pambigay sa building. Kasi wala nang pambigay eh. Nakalipas ang buwan, walang nadating ng 50,000. Sabi ng pastor, Panginoon, bakit wala? Anong bibigay ko sa building? Kung di daw niya may paliwanag, sabi niya, alam ko na, gagawin kong 100,000 ito. Ba? Talaga namang. Imbis na 50,000, ganyan niyang 100,000. Ano, yung di ko sabi niya, ang adim mo pastor, ang prayer request niya ito, humingi po siya sa Panginoon ng 100,000 pambigay niya sa building. After few weeks, grabe, wala ulit. Kala niyo dumating na, no? Pag pera, interesado kayo. Okay? Eto na ngayon. Sabi niya, Panginoon, ba't di mo binibigay? Hindi naman para sa akin, para sa building. Sige, Panginoon, bigyan mo ako ng kalahating milyon. Bibigay ko sa building. Ba? Mayabang-yabang din nga ang pastor na ito. Ano? True to life story po ito. Ipakikilala ko po sa inyo balang araw. 500,000. Wala ulit dumating. Ang sabi niya, ano, di pala. Yung 100, ginawa niya 200. Then eventually 500,000. After 2 weeks, that pastor received 2.2 million pesos. And he gave it all to the building project of the church. Sabi ng pastor, 500,000 hiningi ko, 2.2 binigay ni Lord. Kung alam daw lang niya, ginawa niyang 1.5 million. Di ba? Sabi ng pastor, Lord, sorry for our unbelief. Makinig kayo. Nangyayari pa ho ang himala. May himala. Ang Diyos ng himala ay Diyos pa rin ng himala. Ay, anong himala doon, pastor? Di wala na naman pera yung pastor. Oy, nagkakamali kayo. The following year, ang church nila was awarded by God with 15 vehicles in just 1 year. And that pastor was awarded by God with a brand new SUV. Negosyo? Hindi. Patunay lang na pag may pananampalataya tayo, patunay lang na kahit mahirap mission, stay connected. Patunay lang na kapag tayo nag-stay committed sa Kanya, at kahit mahirap na maging komportable pa rin sa mission giving, patunay lang ang Lord talaga ang vine at source ng ating mga needs. Lastly, Jesus is not only the spirit of mission, Jesus is also the source of missions. And lastly, Jesus is the standard of missions. Pag sinabing standard, accurate basis of how a thing ought to be done and accomplished. Basihan ng isang accurate, maayos na paggawa at pag-accomplish ng isang bagay. Kung si Kristo ang standard na mission, these 3 words will remind us about missions. And we pastors and missionaries and Christians alike will be reminded that if Jesus is the standard of mission, let's look at Jesus Christ as our standard. Letter A, Jesus is selfless. May amen ba dyan? Kung si Christ is selfless, therefore, missionaries, pastors, and churches also ought to be selfless. There is no place in mission for selfish, greedy, immoral people. Are you with me? Jesus is the standard, and as He is selfless, we ought also to learn how to become selfless. Kaya pag sumubo ka lang at hindi ka naging selfless, give up ka talaga sa bandang gitna.
Pero ako sa umpisa pa lang, sinabi, Lord, wag ako, ikaw, wag sarili namang kapakanan isipin namin, kapakanan din ng ibang bansa. Pag naging selfless kayo, yung kahit maubusan naman ang ubusan nyo para sa mission, that's selfless. You will stick. It will work. Because you are following the standard, Jesus Christ. Jesus is selfless. Letter B, Jesus is sacrificial. If you know nothing or less about true sacrifice, don't be a missionary. Kung dito pa lang sa Pilipinas, hindi nyo pa alam ang sakripisyo, huwag na muna kayo magmisyonero, magsakripisyo muna kayo. Kaya kami, ini-endorse namin, mas maganda, although hindi ito ideal, siyempre, ang pastor ng local church na nakakaalam. Pero nakita ko may advantage kapag magmi-mission sa foreign, nagmi-mission muna sa Pilipinas. Sabi nga, if you cannot do it here, what's the assurance you can do it there? Kung dito pa lang, hindi ka sacrificial sa giving. What's the guarantee you'll be sacrificing in missions? Si Christian standard, di ba? Kung si Christ is selfless, dapat selfless din ako. Kasi kung di ako maging selfless, hindi ko pwedeng pangunahan ang simbahan sa misyon kasi it requires selflessness. Dapat marunong din ako magsakripisyo. By the way, mga pastor, kung kayo may mayayaman member ng simbahan, huwag kayong patatalo sa giving sa kanila. May isang pastor, nagkakaloob, hindi niya pinaalam sa member ang kanyang pinagkakaloob. May isang miyembro, negosyante, mayabang-yabang din, hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sabi niya, magkano ba binibigay ni pastor? Kasi akala niya pinakamalaking giving niya. Namakot niya, pambira, palang giving ni pastor, wala pala akong sinabi. Negosyante yan. Pero tinalo ng pastor. Hindi dahil mayaman ng pastor. Marunong lang magsakripisyo. Ang sakripisyo, sinabi ko kanina, ang sakripisyo pag masakit. Pero kung hindi masakit, bakit mo nasabing sakripisyo? Kaya yung mayayaman na magbigay sa templo, ang dami, libo-libo. Pero walang sakripisyo kasi barya lang sa kanila yun eh. Ang pinag-uusapan sa giving, kahit sa mission, hindi yung laki ng binigay, kundi yung laki ng natira. Nakikinig ba kayo? Si Kristo walang itinira. Binigay niyang lahat. Ang kauna-unang Baptist, the most generous Baptist was John the Baptist. You know why? He did not give much money. Wala siya nun eh. Kinakain nga niya, balang. Yung balang niya, yung fruit yun, hindi yung insekto. Kaya ang damit niya, kamelyo. Grabe. Ang baho kaya nun. Balat ng kamelyo. Diba? Wala siyang binigay ng maraming material, si John the Baptist. Pero he's the most generous Baptist of his time. You know why? He can give his head for the Lord. O pili kayo, bigay kayo ng pera, bigay niyo ulo niyo. Pili kayo, sabi, magbibigay na lang, pastor. Kita niyo? Giving is not sacrificial. It does not hurt you. Hey churches, huwag niyo sabihin nagsasakripisyo ko sa misyon kung di kayo nasasaktan. Sacrificial can only be sacrificial if it hurts us. Jesus is sacrificial. Churches, pastors, missionaries, all members ought to learn the meaning of sacrifice. Let us say, Jesus is simple. Hindi simple na walang alam. Simple. Eh bakit ikaw, pastor, hindi ka simple? Uy, alamin mo kung magkano bili ko dito. Bigay. Diba? Ukay to, yung medyo social na ukay ba? Yung bang imbis na 50, 150, ganon. Bigay. O, bigay ni. May mga member tayong bigay ni. Minsan lang ako kami nakakabili. Nagkukwento nga kami ni Pastor Oliver. Diba? Nakakabili lang ako ng sapatos o anything. Pag 50% less na. Yung bang, wow, tuntua ka. Grabe, Pastor, ang mura na sapatos. Nabili ko. Babahalin. Tapos yung ilakad mo, biglang nalaglag yung suelas. Ganon. Ganon, malimit tayo. Tapos, patatahi mo, gagas ka ng 1,000 din. Naku, ganon din pala. Sana hindi na silang nabili.
Pero si Kristo, simple. Si Kristo, simple. Now, hindi ko na sabihin magmukha tayong gusgusin. The first missionary, Jesus Christ, lived in simplicity. Nakatan si Pastor Paul Byers. Napakasimpleng misyonero. Nakakatuwa yung mga misyonero dumating dito. Namuhay. Pastor Rick Martin, nagtataksi. Talo pa natin, may Rio ka, ako may Bios, may ano. Yeah. The first missionary, Jesus Christ, lived in simplicity. The early church missionaries also lived in simplicity. Do you believe? Yung kauna na misyonero sa New Testament, they live in simplicity. The early 18th, 19th, 20th, and the early 21st century missionaries did the same. They all live in simplicity. The question I want us all to face is, are we? Are we comfortable in living in simplicity? Walang masama kung pinagpala kayo dahil pinagpala kayo ng mga tao o bagay, sitwasyon, that you could live a little luxury. Pero sana manatili tayong simpleng tao. Na kahit ang ganda ng sasakyan natin, kaya natin makiminggil sa mga simpleng Kristiyano at simbahan at pastor. Wag yung nagkaroon ka lang ng 15 million na relo, hindi ka na pwedeng makausap. Diba? O si Pastor Ramil, o bigay na relo. O sa palagay nyo, o bigay ni rin ito. Salamat sa buhay ng mga taong ginagamit para makating kami kahit papano ng konting hindi namin kayang matikman kung wala ang mga Panginoon. Ang Panginoon na ginagumagamit sa kanila. Simplicity. Mas masaya ho ang buhay na simple. Tayo nyo yung mga mayamanin. Hindi sila makalakad mag-isa sa kalsada. Diba? Sa school ng anak ko, hindi ko alam paano nag-start to. Patapos na ako, sabi niya. Napagkamalang akong may-ari ng school ng anak ko na pinapasukan. Ang may-ari talaga si Sir Noel. Nandito siya kagabi, kahapon. Sabi ko, Sir Noel, sabi ko, bit me nga tao. Sabi siya, Pastor, good morning po. Kasi ako naimbitay sa birthday ng isang kaklase ng anak ko. Sabi, Pastor, ikaw ba may-ari ng school? Sabi ko, ha? Ako po? Hindi po. Napagkamalan ako may-ari ng school. Sabi ko, Sir Noel, bakit napapagkamalan ako may-ari ng school? Di ba nilam na ikaw? Sabi niya, huwag kang maingay, Pastor. May gining alam nilang ikaw ang may-ari ng school. Sabi ko, pinapahamak mo ako. Kung ako'y makidnap, ako'y raransom mo. Kasarap na alam ng tao, wala akong kwarta. Hindi ako kikidnapin. Kasarap ng buhay na simple. Lumaki ako sa talong, kamatis, bawang, tulingan. Si Pastor Ben, apple pie coffee. Sanay ako sa hanggang ngayon po, tulingan pa rin ang ulam namin. Iniwan ko sa mga workers na pang-ulam, hulaan nyo, tulingan. Kaya kanina doon sa buffet, grabe naman. Dami. Masarap mamuhay na simple. Dahil ang Panginoon ko simple. Ang maganda sa Panginoon, mas ginagamit niya yung mga simpleng taong kagaya natin. Amen? Jesus is the true vine of missions. God bless you, Pastor Amin.